Bukod sa mahaba at masalimuot na proseso, may kamahalan din ang pagpapaanal. Pagaman mahigit 1,000 Pilipino ang kinakasal araw-araw, kada araw din may halos 30 mag-asawa ang nais na ipawalang bisa ang kanilang kasal. May news to go si Cara David. Ang kasal masasabing isa sa pinakaaasam na yugto sa buhay ng isang tao. I promise to protect you and love you no matter what. Making today the happiest day of my life. Yes, I do. Pero hindi lahat ng nag-iisang dibdib nagtatapos sa happily ever after. Si Ana, ilang taon ding tiniis ang panlalamig ng kanyang asawa. Panlalamig na nauwi raw sa tuluyang hindi pagsuporta sa kanilang pamilya. Pupunta ako dun sa school, puro walang pera, puro wala siyang pambigay. Inaaway pa ako, sinisigawan pa ako kung ano sinasabi. Sa tagal ng sinamaan, 10 taong kami nagsama. Hindi ko akalaing ganun nung magiging namin. Halos 500,000 kasalan ang nagaganap kada taon o mahigit 1,000 Pilipino ang kinakasal araw-araw. Noong 2012, umabot sa higit 10,000 mag-asawa ang nagnais na mapawalang bisa ang kanilang kasal. Halos 30 kaso ng nullity of marriage ang isinasampa kada araw. Kaya isa sa 5 mag-asawa hiwalay na sa isa't isa. Meron bang eskwelahan na nagtuturo kung paano maging mag-asawa? Many couples just get into it. Hindi man lang pinag-iisipan what is marriage all about. Hindi lang naman daw kasi pag-ibig ang nagbubuklod sa mag-asawa. Sa batas, nakasaad na kailangan nilang ibigay ang suporta at kalinga sa bawat isa. Yun nga lang, dahil wala namang divorce sa Pilipinas, hindi lang pang-altar ang panatang till death do us part ng mag-asawa. You entered into the contract and of course the state is also a party to that contract. Our role is defender of the marital bonds. It's not as easy as signing a piece of paper and saying, we have irreconcilable differences, we can no longer be together. Sa ilalim ng batas, ang kasal ay kasunduang hindi maaaring mabali, pero maaaring mapawalang bisa o maanal. Kung ito ay naganap ng walang pahintulot ng magulang sa kaso ng mga nagpakasal nang wala sa hustong gulang, kung wala sa tamang pag-iisip ang isa sa mga nagpakasal, kung naganap ito na may panlilinlang, pamumuwersa o pananakot, kung isa sa kanila ay walang kakayahan na makipagtalik o may sexually transmitted disease ang isa sa kanila nung ikinasal. Bukod sa mahaba at masalimuot na proseso, may kamahalan ang pagpapaanal. I think the lowest is 200,000 to get a lawyer. Sa kabilang banda, ang paghihiwalay at pagtataksil hindi raw sapat na dahilan para mapawalang bisa ang isang kasal. Kaya si Ana, gaano man ang saya sa bagong kinakasama, wala pa rin kasiguruhang makakamtan niya ang wagas na kaligayahan sa piling ng isa't isa. Cara David, GMA News.